Magandang umaga nga po pala sa inyong lahat. Medyo matagal-tagal na nga po or ilang araw na nga pong hindi ako nakakapag voice over. Siyempre busy po ang inyong Inday. Kaya para po sa inyong lahat, pinagpalang araw nga po pala sa inyo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. For today's video, syempre umagang umaga, medyo mag-unat-unat lang po tayo ng konti. Ayan nga si Inday. Medyo pumapayat-payat na si Inday ng konti sa ginagawa niya. Sana wag nang medyo lumaki pa si Inday. Pero sige na nga. Eto na tayo mag-umpisa ng ating umaga na may ngiti sa mukha, na may saya at may swerteng dala sa buhay. Kaya para po sa ating mga mare, kapit lang at kayod lang para sa ekonomiya ng ating pamilya, para sa pag-uumpisa ng ating buhay, tayo ay mag-unat-unat. Ayan na nga po, umagang-umaga na po yan. At syempre medyo nung time na ginagawa ko po yan ay medyo umuulan nga po ng konti. At paglabas ko nga po ng umaga, nung umagang pong iyon, nakita ko naman po ito sa tapat ng bahay ko. Sa tapat po kasi ng bahay ko, may nagtitinda po ng rambutan. Saludo naman po ako dito sa ibang lahi na talagang pinakyaw po nila ang tinda ni ate dito po sa harap ko. Kaya tuwang-tuwa po talaga ito si ate. Nung nabili po lahat ng paninda niya kasi talagang pinakyaw po yan ng mga taga-ibang lugar. Salamat po sa inyo. At ito nga po for today's video, BIDYOW, tayo po ay nasa palengke. Pumunta nga po ako ng palengke para syempre dating gawi, bibili po tayo ng ulam para po sa ating tanghalian. Kaya sabi ko, punta muna ng palengke kahit nga po umuulan yan nung time na yan. At ito nga po ang aking biniling ulam. Ayan, medyo social Inday ngayon. Mag-uulam po tayo ng karning baboy. Ayan, sorry po, hindi po pala karning baboy lang po ang kaya ni Inday sa budget. Ayan, medyo konti lang po ang ating bibilhin, pang isang ulaman lang po ng tanghalian dahil medyo nagtitipid tayo ngayong mga mare. Ayan, may pakilo-kilo pa si Inday ng ganyan, hindi naman pala yan ang bibilhin ni Inday. O diba, may patingin-tingin pa nga si Inday sa kung magkano, pero ibabalik din naman pala yan ni Inday at hindi pala yan ang kanyang bibilhin dahil kulang pala ang dalang pera ni Inday. Hindi sa kulang kundi wala talagang dalang pera si Inday. Ayan, yan lang po ang aking pinili. Ayan, yung medyo may laman-laman, hindi masyadong mataba dahil ang mga tao dito sa bahay, ilan lang po kumakain ng mga taba. Ay, yung mga bata po dito ay talagang laman ang hinahanap kapag nagluluto po kami ng sabaw o kaya sabaw lang po ang kanilang sinahalo po sa kanin. O ayan na nga po ang binili ni Inday. At syempre pagkatapos ating bumili ng karne, ayan na nga po at bibili tayo ng gulay na pangsahog po sa ating gagawing nilagang baboy. At ito na nga si Inday, bibili ng mais. O diba, sabi ko nga kulay green na mais ang bibilhin ko para manamis-namis ang lasa ng mais sa nilagang baboy. Pero mas masarap din po talaga kung lalagyan din po ng saging na saba. Pero mas gusto ko po ay mais lang po. Kung medyo nakakaluwag-luwag tayo ng budget mga mare, pwede po pagsamahin ang mais at saka saging na saba. Ayan, pwede po yan sa nilagang baboy. O yan ang si Inday, may pamimili talaga si Inday na nangyayari. Akala mo talaga maraming pambili si Inday. Ayan na nga po at may parepolyo. Syempre pilitan ng repolyo na medyo malit-lit lang po, yung kasya lang po sa isang lagaan. Ayan, yan nga po ang pinili ni Inday. Yan, yung maliit lang. Sabi ko yung maliit lang kasi at maliit lang din ang ating budget. O ayan, o diba? O ayan, dala-dala ni Inday yan. O pupunta na nga si Inday doon sa bayaran. Ayan, ipapatimbang ng alam niyo naman po lahat. Ngayon talagang tinitimbang sa palengke, hindi na po per-peraso ang pagbili. Per-peraso nga po, pero syempre titimbangin pa rin talaga. Medyo madami nga pong tao nung time na yan, nung namimili pa ako sa palengke. Kasi sa totoo lang po, ito po yung time na sobrang maulan po dito sa atin sa Pilipinas. Ewan ko po ba? Tapos ito na nga po, medyo uwi na nga si Inday. Ayan, nakita nyo naman po, Yormi. Ayan na nga po, medyo uwi na si Inday. Ayan, nakita nyo naman po ang kalsada, medyo bahana. Ayan, flex ko lang po sa inyo, marami po talaga tindang gulay. At ito na nga si Inday, ayan, palabas na nga po ng palengke. Ayan. O, ayan na naman si Inday. O, medyo hindi ko na voice over yun. Ayan. Syempre, medyo bumalik si Inday dahil si mais, ang paboritong mais ni Inday sa umaga. Ayan, syempre bibili muna tayo ng mais. Ayan, 2 peraso na nga lang po. Dati po 3 po yan kung mapapansin nyo binibili ko. Pero ngayon 2 na lang po ang nakalagay po nila sa plastic. Ayan, medyo nasa 30 pesos po yan. At syempre ito nga po, bibili po tayo ng kakanin. Ayan, iyan po talaga gustong-gusto po ni Tikli ang puto na yan. Kasi nung malilit pa po yan sila, naalala ko po nasa center po kami dati, kumakain doon ng mga tao.
kumakain po yung mga tao doon, si Tikling ay sinusubo po niya yung kamay niya nang wala naman pong laman na feeling niya ay meron din siyang putong kinakain. Kaya tuwing pupunta ako ng palengke, naalala ko yung maliit pa si Tikling kung anong nangyari sa kanya dahil lang sa puto na yan. Gustong-gusto niyang kumain kaya lang hindi siya binigyan dati ng mga kumakain sa center, sa Villarreal, sa Samar. O ayan nga po si Tikling, nasa bahay na nga po ako. Ayan, sabi ko naman po sa inyo, talagang gusto-gusto niya yan, yung puto na yan. Hindi niya nga po alam na binibidyohan ko po siya nung time na yan. O ayan, ganyan po yan, ganun siya kasaya kapag kumakain po ng puto. O diba, parang naiiyak pa nga po ako kapag naalala ko po yung time na maliit pa po siya. Ayan na nga po, dumating na nga po tayo sa bahay. Ito na po ang ating lulutuin nilagang baboy. At syempre, magbabalat na po tayo ng mais. Ayan nga po, binabalatan na nga po yan ni Modra ang mais naming isasahog po sa nilaga. At syempre, ayan na nga po yung baboy. Lalagyan po natin ng pamintang buo. Ayan, tsan-tsanes lang po yan ang aking paglalagay. Alam niyo naman si Inday, napakagaling magluto. Kaya tsansa lang po nilalagay, pati po asin. Ayan, may palagay na si Inday ng asin sa nilaga para habang lumalambot o nagpapanabot tayo ng karne ay may lasa na po ang baboy. Ayan na nga po ang mais. Wow, ang ganda ng aking pagkakapili ng mais. At talagang green na green po kasi kaya medyo manamis-namis. At syempre nilagyan na nga po ni Inday ang mais sa kanyang nilagang baboy na gagawin sa kaldero. Medyo flex ko lang po yung kaldero. Medyo maliit-liit po ang nagawa po yata ang nakuha namin kaldero. Syempre nagsasaing na nga po si Inday. Ayan, ang aming ulam nung time na yan na maulan. Yan po yung ginawa ko po itong video na pong ito ay last week pa po. Ayan na nga po yung mais, inailagay na nga po lahat. At syempre takpan lang po muna natin mga mare. At sa kabilang side naman po, sa napakasipag kong pamangkin, si Tutay ay niya po naglalabahan po yan. Ay, hindi nga po matuloy-tuloy ang aming nilaban last week dahil nga po sa pag-uulan. Parang ngayon nga lang naman po araw, kaya ngayon lang din po yan matutuyo ang aming mga sinampay dahil wala nga po akong washing, wala din po akong dryer kaya nakikihiram lang po ako sa hipagkot. Ayan na nga po nilagyan na nga po ni Inday ng sibuyas ang kanyang nilagang baboy. O ayan na. Ayan ang aking mga sahog na gagawin sa aking nilagang baboy. At ito na nga po kumukulo na ang aking nilagang baboy. Ayan, medyo maliit nga po talaga yung aking pinaglagyan ng nilaga kaya dapat talaga to ay ilipat sa malaking kaldero. Ayan na nga po, may patatas pa, may repolyo. Ayan na nga po yung repolyo ko. Ayan, yan isasahog ko po sa akin nilagang baboy. Basic na basic po. Pero syempre, rice is life, mga mare. Hindi po pwede mawala ang rice. Gabundok ang rice namin. At ito na nga po ang aking nilagang baboy na luto na po. Kain po tayo mga mare. Maraming salamat po Lord sa mga biyaya nyo po lagi na binibigay nyo po sa amin, sa pamilya ko po at hindi nyo po kami pinababayaan sa aming pang araw-araw. At ito na nga po ang aking nilaga. Ayan, lutong-luto na nga po siya. Ayan, nasa lamesa na nga po yan. At syempre kakain na ang aking mga anakis, ang aking mga pamangkinis, ayan na nga po, ayan si Tikling. Ayan, kain na po tayo. Sana mag-enjoy po kayo sa nilagang baboy. Si Modra po nagluluto niyan. Taga-video lang po ang inyong Inday. Ayan na nga si Luisito, nakatingin pa sa camera si Luisito. Ayan to naman itong pamangking isa. Hindi mapakalito si GM kasi tuwang-tuwa sila doon sa sabaw na may mais. Talaga lang pag naglalaga po kami, talagang gustong-gusto nila yung mais po sa nilaga. Fast forward po tayo, kinabukasan nga po hapon pumunta po ulit ako ng palengke. Siyempre ang inyong Inday, parang reyna na po talaga ito ng palengke. Ito nga po, bibili tayo ng kamatis at saka talong. Alam nyo na po mga mare, kapag ganyan po ang aking binili, ibig sabihin ay mag-iihaw po ako. Ayan, medyo ang kamatis po natin ngayon ay talagang maganda tingnan, maganda rin ang presyo ng ating kamatis. Pero masarap naman po yan, di na bali masustansya naman po yan. At syempre ito nga po, bibili tayo ng kalamansi. Dahil sabi ko nga pang marinate po natin, kaya dapat bumili ako ng kalamansi. Ayan na nga po yung mga pinamimili ni Inday. Akala mo naman talaga maraming laging binibili si Inday pero gustong-gusto ko lang po talaga. Araw-araw pumupunta ako ng palengke para po sariwa po ang aking mga nabibili. Anyway, malapit lang po talaga ang palengke po sa bahay ko. Pwede nga pong lakarin. Kaya okay lang po yun na pumupunta po ako ng palengke, kaya pasensya na po. Kung lagi niyo po ako nakikita sa palengke, siguro po nauumay na po kayo sa akin. Pero ang inyong Inday talagang reyna na po ito ng palengke. O, yan na nga po ang aking mga pinamili dahil ako nga po ang aming ulamin ay inihaw. Ayan na nga po, may pagdakot pa nga si Inday ng kalamansi. Talaga na makala mo naman talaga ito si Inday. Pero konti lang po nga aking biniling kalamansi dahil pang marinate ko nga lang po para po dun sa karne na aking bibilhin. At nagagawing inihaw. Syempre medyo maiba-iba naman.
Ayan nga po pala ay ilang araw na po yan na aking binidyo. Kaya lang ngayon ko lang po i-upload. Hindi pa ako makapag voice over dahil busy nga pong inyong Inday. Ayan na nga po, kinuha na nga po ni Yorme ang aking pinamili. Ayan, syempre ang inyong Inday, cellphone lang ang hawak dahil nagbibidyo nga po. At ito nga po ang aking dala, mga mare. Uling nga po pala yan. Syempre para sa aking gagawing inihaw. Ayan, 3 uling nga lang po ang aking binibili pag ako nag-iihaw ng mga liempo. Ayan, syempre, ito na nga po ang aking inihaw. Ayan. Ayan na nga po yung talong. Yung talong, ayan na rin po yung pork chop na aking binili at saka liempo. Pasensya naman talagang itong inyong Inday ay tubong laking Samar. Kaya medyo may accent po ang aking Tagalog. Pagpasensyahan nyo naman po kami. Talagang hindi po kami fluent sa Tagalog. Pero tinatry naman po namin. Pero sadya talaga medyo ganun po yung aming pagsasalita. Ayan na nga po si Tikling. Kung ano pa mga sinasabi ni Tikling. Tuwang-tuwa siya dahil paborito niya yan yung inihaw na karne pag mga ganyan po liempo. Kaya pork chop na ihaw. Gusto po yan ng pamilya ko. At ito na nga po, inilagay na nga po yung lahat ng baboy na aking iihawin. Ayan, medyo ang dami pong nagbabantay. At ito na nga po mga mare, kain na po tayo. Ayan, may kamatis po. Ayan na nga po yung talong ko. Ayan, syempre rice is life again. Ayan na nga po, kumakain na po ang aking pamilya. Masaya, mahirap man po kami. Masaya po kaming kumakain. Kaya sobrang nagpapasalamat na rin po talaga ako kay Lord na kahit po simple lang pong pamilya namin, mahirap lang po kami. Pero nakakain po kami ng 3 beses sa isang araw at masaya po kami at nagtatawanan. Yan naman po ang importante sa pamilya. Salat man po kami sa hirap, pero masaya naman po kami. Kaya maraming salamat po Lord. Hindi po talaga ako magsasawang magpasalamat po sa inyo sa biyaya nyo po na binibigay nyo po lagi sa amin. Ayan na nga po, kumakain na po si Yorme. Ayan, nagkakamay na nga po. Kaya halina po at kumain po tayo ng sabay-sabay at nakakamay po ang ating gamitin para ma-enjoy po natin ang pagkain.